Magandang buhay mga kaibon. Nagbabalik ang NBA Lope in Aviary. Kung bago nga kayo dito sa aking channel, ang NBA Lope in Aviary, like, share, subscribe ng aking YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. Yan, katulad nito. Yan, for today's video, pag-usapan nga natin yung isang concern ng ating isang followers and subscriber ng aking channel. Tungkol sa kanyang ibon na kakatil. Yan, mamaya pag-usapan natin yan pagkatapos ng intro ito. Ayun, welcome back mga kaibon. Yan, balik tayo dito sa aking topic, ang katanungan ni Sir Joey Paraiso Dirillo. Ayun nga, nag-message siya sa akin, sa aking messenger. Bali, ang tinatanungan niya yung kanyang kakatail na may sakit. Yan, ang tanong niya ay, Sir, ano nga po ba ang pwedeng igamot sa aking kakatail? Yan, matamlay na po ng ilang araw na. Yan nga mga kaibon, yung ating topic ngayon. Ang kakatail na may one-eye cold. Yan. Saan ba nakukuha yung one-eye cold na yan at bakit nga ito nangyayari sa ating mga ibonan? Yan, nangyayari yan kasi sa panahon na paiba-iba. Yan, tulad ng uulan, tapos sa araw. Siyempre ang ating mga ibon, bago nga magka-infection na ganyan, na one-eye cold, ay mag-uumpisa munang magtai-tai yan. Doon muna nag-uumpisa yan sa pagtatae. Tapos pag hindi natin magamot ang pagtatae, mapupunta sa sipon at halak. Yan, diyan po nag-uumpisa yung one-eye cold na yan. Pag malala na po ang sakit nila, diyan na po pumapasok ang one-eye cold. Yan, para nga natin na maiwasan yan, bali yan nagsisimula yan sa mga kinakain-kain nila, yung mga sa kainan na naiiputan, o kaya doon sa tubigan nila na naiiputan. Tapos iniinom nila. Yun na yung mga bakterya na pumapasok sa katawan nila, yung mga dumi na naiinom nila or nakakain dun sa kanilang lagayan ng mga patuka at dun sa inumin. Yan. Paano nga natin ito may iwasan? Siyempre may mga paraan naman yan. Siyempre andyan tayo na regular natin lilinisan yung kanilang mga lagayan ng patuka at tubigan. Yan. Pa 5 hours lang natin yung tubigan nila, tapos palitan naman natin ng bago. Yun lang po ang may papayo ko. Tapos syempre, meron din tayong kailangan na ibigay ng mga vitamins na for prevention para hindi nga mangyari sa panahon ng tag-ulan at taglamig at tag-init. Yan, ayun yung mga klima natin dito sa Pilipinas na hindi natin talagang maiwasan na magkaroon ng mga sakit yung ating mga ibon. Siyempre, meron tayong mga prevention para hindi mangyari. Sisimulan natin yan sa pagbibigay sa kanila ng mga vitamins na masustansya, tapos high in protein na mga pagkain, may mga gulay na green leafy vegetable na bibigay natin, tapos meron yan ng mga carrots na pwede natin ibigay sa kanila para makaiwas nga sa mga infection na yan. Tapos magbibigay din tayo ng mga uling. Yan, uling, lalagay lang natin sa kanilang cage. Tutuka-tukain na yan nila. Kasi yung uling na yan ay natural antibiotic na pwede nilang ngat-ngatin sa pampatanggal din ng mga toxic sa katawan. Yan, ang binibigay ko dito sa aking ibunan ay ang gamot na Ambroxetil. Matagal ko nang ginagamit dito sa aking ibon na yan Ambroxetil, amoxicillin and antibacterial. Yan yung mga binibigay ko dito sa aking ibunan. Pag nakikita ko na nagiging matamlay na sila at meron ng basa-basa sa kanilang puwetan, yun na yung pagtatae. Binibigyan ko na sila niyan 7 days, sunod-sunod na araw. Tamang powder lang na ilalagay natin sa kanilang tubig at inumin na yan nila sa loob ng 7 days. 5 hours lang natin na ibababad sa kanilang tubigan
At pagkaraan ng 5 oras, palitan na natin ng plain water. Kasi napapanis po yung gamot na yan na ibibigay natin. Ang pagbibigay niyan ay 7 days lang po. Pagkatapos ng 7 days, wag niyo na pong bigyan, plain water na lang po or kahit anong mga vitamins na. Yan. Tsaka kung mapapansin nyo, kung matamlay na or nagbabasa na yung kanilang puwetan, ihiwalay nyo na po sila. Kasi sa akin dito, malaking flight cage. Mga stock, ano po yan, stock parakeets na sama-sama sila, mapamatanda na, mapabata. Yan. Kasi nga pinapagulang ko nga sila, tapos gagawin ko ng mga breeder. Kung may mga sakit na yon, alisin ko na yan, ihiwalay ko na sila ng cage. Kasi yung mga infection na yan ay nakakahawa. Kung hindi natin may hiwalay yung iba, ay magkakahawa na yan, lahat na po yan. Kaya alisin natin yung may infection, ilipat na natin sa kanilang cage. Tapos yun lang po yung i-medicate natin sa kanila. Under na sila yung medication. Bali isolate na natin sila sa isang cage na yung may mga infection lang po. Ihiwalay natin yung wala. Para hindi na po magkahawaan. Yan, maggagaling naman po yan, basta tutukan lang po niyo sa sa mga gamot na sa loob ng 7 days kailangan makainom sila na araw-araw sa loob ng 7 days. Mamomonitor naman natin yan, yung mga pagiging matamlay nila. Sa unti-unti yan gagaling. Yan, kasi ganito yan dito sa aking ibunan, ganyan na yung ginagawa ko. Na pag alam ko na matamlay na to, ay inihiwalay ko na yan. Kasi mapapansin nyo, pag yung lagi na silang parang nakayuko na bukang-buka na yung mga balahibo, yun na po yun, nag-umpisa na po yun, meron na silang nararamdaman. Kaya habang hindi pa malala, ay pwede nating hiwalay. Yan, katulad nung kay Sir Joey, talagang infected na po siya, napunta na sa 1-eye cold. Yan. Bago pa mapunta sa 1-eye cold, ay bigyan na natin sila ng Ambroxetil. Yan. Hindi lang po sa pagsisipon yan, hindi sa sipon, hindi sa alak. Pwede rin po yan sa pagtatae. Yun nga po, nag-umpisa po yung sakit na yan. Mag-umpisa muna sa pagtatae, pagsisipon, may halak, at pagka medyo talagang risk na, nagiging ng 1-eye cold, ayun na po yung pinakamalala na 1-eye cold. At pwede nating ikalungkot na kung di natin mapapagaling yan, ay pwedeng mamatay yung ating mga ibon. Kaya doon pa lang po sa umpisa, sa pagtatae, makokontrol na natin para hindi na po mapunta sa 1-eye cold. Yan, ang Ambroxetil po, nabibili ko lang po yan sa mga pet shop. Yan. Tapos pagka may may 1-eye cold na, may advice ko na lang, meron akong nakita kasi na na ginagamit ng isang mag-iibon na veterano rin na dito sa aming lugar. Ay ayun yung recommenda na pinapatak daw niya sa kanyang ibon na merong 1-eye cold sa loob ng 7 araw din. 2 drops. Yan, 2 drops po doon sa may mismong mata nung nagluluha na na kanyang ibon. Yan, papakita ko dyan sa screen kung ano nga po 'yan. Ayun nga, ito nga mga kaibon yung Bird Eye Care. Yan, nabibili po yan sa mga online. Yan, meron tayo sa may sa may Shopee, sa Lazada. At visit nyo po sa aking TikTok. Yan, meron po tayong tinitinda dyan sa aking yellow basket. Yang Bird Eye Care. Yan, recommend din yan sa akin ng isang veteranong mag-iibon dito sa akin. Sa akin naman dito sa ibunan, hindi pa naman nangyayari yung ganyang sakit na 1-eye cold sa aking mga alagang mga ibon na parakeets. Kasi nga doon pa lang sa umpisan, sa nakikita ko, kung tututukan talaga natin yung ating mga ibon, doon pa lang sa pagtatae, may ipiprevent na natin na hindi mapunta sa risk na sakit na 1-eye cold. Kasi doon yan nag-umpisa sa pagtatae, pagsisipon, at paghahalat, tapos nagiging matamlay na yung ating mga ibon,
at papunta na sa sakit na one eye cold. Yan, ayan na po yung malalang sakit na nakuha ng ating mga ibon, yung one eye cold. Kaya doon pa lang sa umpisa, at inaano ko na sa inyo, na ni-remind ko, doon pa lang sa umpisa nakikita natin na medyo basa-basa na yung kanilang puwetan, ay bigyan na natin sila ng gamot na prevention para hindi na mapunta sa malalang infection ng one eye cold. Yan. Ang Broxetil po, powder, ang recommenda ko. Tapos kung sakaling napunta na to sa risk na sakit, yung one eye cold, ay yun ang bird eye care na lang po. Mabibili niyan po yan sa aking TikTok account. Check nyo po sa aking yellow basket, yung bird eye care na dropper. Yan. May mga ano rin po tayo doon, may mga binibentang mga ibang accessories sa mga ibon, may mga sa mga betta fish, lahat po na makikita nyo po. Visit po kayo doon sa aking TikTok account. Yan, sana po nasagot ko yung katanungan ni Sir Joey Paraiso. Yan, sir, alagaan nyo na po masyado yung yung inyong ibon para hindi na mapunta sa pagkamatay ng ating mga ibon. Yan. Bigyan natin sila ng masusustansyang gulay. Yan, green leafy vegetable. Ayan, basta po laging malinis lang yung tubigan nila tsaka patukaan. Yan, maiiwasan na natin at bigyan natin sila ng prevention kung mapapansin na natin talaga ang magiging matamlay nila. Ang pag-aalaga kasi ng ibon talaga pong kailangan natin tututukan. Siyempre parang pamilya rin yan parang tayo may pamilya na kailangan nating suportahan sila sa mga pagkain, tapos kung ano nga yung mga gusto nila, yan, tulad niya mga vitamins yan binibigay, kailangan natin din natutukan sila. Siyempre yan nga yung nagiging stress reliever natin. Siyempre bigay din natin talaga yung mga needs nila para hindi sila magkasakit na katulad nitong one eye cold. Yan, ganito na lang po. Sana meron kayong natutunan na kahit konti sa aking in-advise. At kung may mga katanungan po kayo about sa pag-iibon, comment section nyo, comment nyo lang po dyan sa aking comment section. At tatanungin ko na kung masasagot ko po yung inyong katanungan. Yan, Sir Joey, salamat sa iyong katanungan. Sana nasagot ko ng maayos yung iyong katanungan sa akin. Yan, tutok lang po sa pag-iibon. Maiiwasan yung maiiwasan yung sakit na yan. Yan, ganito lang po. At maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig ng aking video. Yan. Don't forget to click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ina-upload. Please subscribe po ng MBA Loop in Aviary. Maraming salamat po mga kaibon. Happy breeding!